Pero iba yung mga skills natin. Basta yung konting talent, katulad di ba nung naalala niyo yung when Jesus Christ fed the 5,000 people, di ba ang binigay lang naman sa kanila nung bata, 2 isda lang at 5 tinapay eh. And yet, di ba, dahil ibinigay kay Lord, nag-multiply yung isda at yung tinapay. So ganun din po tayo, di ba? Pag titingnan natin yung ating sarili, parang, di ba, maliit lang tayo. Pero pag binigay mo kay Lord yan, lalaki yan. Amen? Kaya sa Panginoon ay wala pong mababa, walang magaling, kung hindi makikita natin ang Diyos po, ang siya pong patuloy na magpapalago, magpapalaki sa kung ano man yung meron tayo na nihandog natin sa Kanya. Amen? Kita po ninyo ang buhay ko, di ba? Dahil sa binigay ko sa Panginoon, ang dami pong mga taong naligtas. Siyempre po unang sa lahat, nung inalay ni Lord ang kanyang buhay, nakita natin thousands and millions of people naligtas po dahil sa isang buhay lang. Amen? Amen? Kaya ganoon din po tayo kapag ibibigay natin ang ating buhay, magmumultiply po yan. Magko-clone ka. Amen? Si Brother Ella, kaya po siya nagkaganyan, na-clone ko yan eh. Tsaka si Brother Jimmy, unti-unti na. Si Brother Rodel, nakuklone na sila sa akin eh. Ibig sabihin yung napapasa eh. Alam po ninyo, napapasa yung mga bagay-bagay na meron tayo. Pero kapag ibibigay natin, ihandog natin kay Lord, ay lalago po yan. Amen? So, share ko po ngayon sa inyo about do sa mga bagay po na kailangan po natin babantayan. As a Christian po, napakahalaga kasi sa gusto po natin, tayo po ay tinitingnan ng maraming mga tao. Amen? Nakatingin sila sa atin, sa ating kilos, sa ating salita, sa ating buhay. Amen? Sa ating lahat ng gagawin. Titingnan po nila yan, kaya maganda binabantayan po natin upang na sa ganun po tayo po ay maging pagpapala po sa mga tao na atin pong inaabot. Amen? Kaya yan po yung akin pong share ngayon sa hap na ito. Anyway, this is my last Saturday ngayon, and I will be leaving sa Monday po, at ang ating pong Pastoral Grace, ang aking pong mahal na asawa, papalit po sa akin. Pupunta po siya rito ng I think 28 or 29, I'm not sure, pero 29. Buti ka pa, alam mo yung ako asawa ko, hindi ko alam. Amen. So, kasi po connected sila ni Pastoral Grace, kaya masasabi po niya. So yun po, no? So siyempre po, alis ang tatay, pero magpakabait ang mga anak. Po ba? Alam ko naman po ay napakilaki na po nung ating pong paglagos sa ating pong spiritual na buhay. May sa karakter natin. At siyempre patuloy pa rin naman tayo magandang may nag-guide sa atin at ginaid namin kayo dahil hindi pa kayo marunong lumakad, sinusubuan pa kayo, and yet siguro naman isang taon na tayo dito sa Cricklewood ay kaya mo na maglakad mag-isa. Amen? I mean, kahit pa paano. Pero kailangan pa rin natin ng guidance para na sa ganun patuloy po tayo maging better person sa ating pong buhay bilang mga isang Kristiyano. Yeah, so we are saved freely but we are called to live faithfully. The Word Watch reminds us of 5 areas every grace believer must guard daily. Yan po yung words, action, thoughts, yung character po natin, yung ating hindi mga habits. Mahalaga po ay lagi natin yung binabantayan sa ating pong buhay. So magsimula po tayo sa W doon sa words. Yan, yung watch po. Yan po, diyan po natin ginawa yon, yung acronym ng watch. So number 1 po is yung ating pong salita. Sabi mo salita. Sabi dito, words reveal what fills the heart. Kung ano daw yung laman ng puso natin, mostly yan ang sinasabi natin. Di ba pag galit tayo, ang lumalabas sa bibig natin, galit. Kapag nagmamahal ka, ang lalabas sa bibig mo, syempre pagmamahal. So hindi po natin pwedeng itago. Kaya napakahalaga po, bantayan po natin ito. Kasi once na ang salita po ay binitawan na natin, sinabi na natin, hindi na natin pwedeng ibalik. Kapag ang salitang binitawan mo ay masakit na salita at yung nakapakinig na yan, tinanggap niya yan, masasaktan mo siya. Kaya hindi mo sasabihin, sorry. Kasi nasabi ko yan. Kaya dapat binabantayan yan.
bago nating sasabihin, make it sure, sabi dito, di ba, sa Ephesians 4:29, yung wholesome speech, word that edifies, yung salita na makakatulong, makakabuti, mapapakinabangan, that every person na makakausap po ninyo sa pamilya natin, sa kaibigan natin, sa kasama natin sa trabaho, make sure lahat ng lalabas sa atin kasi nga Kristiyano tayo, di ba? Dapat hindi na tayo nagmumura. Hindi na tayo nagsasalita ng mga negatibo. Hello? Amen. Babantayan natin yan kasi pagka nakita ng tao, narinig ng tao, Kristiyano tayo. Sasabihin, yung bang Kristiyano, yung bibig niyan ay, di ba, ang papangit ang lumalabas. So, kailangan po babantayan natin yung mga salita, yung mga word na ating pong bibitawan. Amen? Kailangan po, sabi niya sa Colossians 4:6, yung speaking with grace and truth, yung katotohanan lang. Amen? Huwag po tayong gumawa ng mga salita na kung saan ay, di ba, yung mga chismis, yung mga kasinungalingan. So, ginagamit po natin yung words natin kung ano yung totoo. Kasi nasa sa atin ang totoo. Yung katotohanan, alam natin yung katotohanan. Amen? Kaya kapag kasinungalingan, hindi totoo yan, huwag mo sasabihin sa kaano mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa loob ng church. Kasi kapag tayo po ay nagsalita, kailangan yung mag-isip tayo palagi kung ano yung mga bagay na masarap pakinggan, yung mga totoong salita. Amen? Tapos siyempre yung sa Ephesians 4:31, dapat po yung pag nagsasalita rin tayo, bantayan natin na alam mo, gusto ko yung mga ilongga eh. Kahit galit yan, ay papatayin kita. Hindi ka, susuntukin kita. Di ba ganyan kayo magsalita ng mga ilongga? Kahit galit na sila, ay hindi mo sila manong galit sila kasi malambing pa rin sila. Amen? Kaya kailangan yung pagsasalita po natin ay tayo po kasi ay Kristiyano tayo. Tayo po kasi itinitingnan ng tao, binabantayan tayo ng tao. Kaya siyempre pagka ikaw gano'n ka talaga, damay tayo lahat. Ayun ba yung mga taga-Cripplewood? Yan ba tinuturo ni Pastor? Siyempre pagka ganyan tayo, di ba? Alam mo, ang hirap tayong ang hirap ng kalagayan natin sa totoo lang. Pero kung babantayan po talaga natin ang ating pong mga word, ay kaya naman po. Mas maganda kung nakasanayan mo, salita ka ng salita, tumahimik na lang. Unless meron kang sasabihin na kapaki-pakinabang. Amen? Nandiyan po ba kayo? Amen. Tapos sa Romans 10:10, syempre confessing Christ. Binigyan po tayo ng bibig ng Diyos para nang sa ganoon, lahat po tayo ay magsasalita, magpapatotoo sa kabutihan ng Diyos. Amen? Yung mga pagpapalang ibinibigay niya sa atin, yun po yung sabihin natin bilang Kristiyano. Kasi kapag tayo po yung Kristiyano, hindi lang dapat ang nababago ang isip, nababago din ang pagsasalita. Amen? Amen? Dati kung kinakwento mo yung kapitbahay mo sa Pilipinas, di ba? Yung kagalit mo, ngayon naman ikwento mo si Jesus Christ. Yung kaligtasan inaalok niya sa lahat ng taong mananampalataya sa Kanya. O di meron pang pakinabang. Amen? Tapos syempre, binigyan din tayo ng bibig ng Diyos para gamitin natin to thank God. Amen? Pasalamatan natin siya, purihin natin sa ating pong buhay. So bantayan po natin yan sa araw-araw po. Amen po ba? Number 2, A, watch your action. Sa 1 John 3:18, pakibasa po. Actually, hindi nakasama sa version. Pero binasa niyo na rin lang. Okay. So sabi diyan, di ba, yung hindi lang natin babantayan yung ating bibig, lalong-lalo na yung ating pong action. Kasi baka mamaya sinasabi ng bibig mo, iba rin yung action mo. Sinasabi mo, mahal mo ang tao, mahal mo siya, pero hindi naman yung pinapatunayan ng gawa mo. Pag nakikita mo sa church, iniiwasan mo. Ini-stop mo. Pag nakita kayo sa labas, so ang ibig sabihin po niya, bilang mga anak ng Diyos, sabi niya, dear children, sino yung mga children na yan? Tayo po yan. Magmahal daw tayo, wag sa salita. Madaling sabihin, mahal kita, if you only with the love of the Lord. O, tapos meron pala akong sa kanya, ginagawang hindi maganda. Di ba? Pag
pagdating sa labas, ay pinapakitaan ko siya ng pangit, hindi ko siya pinapansin. So hindi di ba? Hindi 'yun isang gawain o isang aksyon ng anak ng Diyos. Kasi tayo po, we act on love, we demonstrate love. Amen? Hindi lang natin to sinasabi. Di ba? May kasabihan tayo, action speaks louder than the word. Pero syempre masarap pa rin yung sinasabi. Di ba? Baka mamaya kaya mo lang ginagawa yun dahil meron kang kailangan. Hindi, sasabihin mo sa kanya, mahal lang kita, kaya ginagawa ko to sa iyo. Amen po ba? So act with love. So, tapos accountable walk. Sa araw-araw po, ang ating pong paglakad sa Panginoon, bantayan po natin. Amen po ba? Kailangan we are living worthy of grace ng Panginoon sa atin. Palagi pinipili natin yung paglakad natin, bawat gagawin natin, na ito po'y makakalugod sa Diyos at makakaroon po ng impact sa ibang mga tao. Kasi kapag hindi po kayo naging impact, magiging impacto. Po ba? Magiging impact tayo sa kanila, siyempre. Kaya napakahalaga po yung maging accountable po tayo sa sarili nating salita, sa sarili nating action. Bakit gagawa, kailangan pag-isipan mong maigi. Tapos avoid excess, walking circumspectly, not carelessly. Yan. Amen? Lagi mong isipin, sa bahay na lang. Siyempre, sa bahay na lang, halimbawa sa bawat pamilya. Pagka tayo ay nag-church man tayo, tapos pagdating sa church, okay tayo. Pero pagdating sa bahay, hello, nandiyan po ba kayo? Ingat na ingat tayo na di ba? Pero pagdating sa bahay, dahil teritoryo mo na yon, di ba? Sasabihin ko na ang gusto ko sabihin, gagawin ko na, magdadabog na ako dyan, paghagalitan ko ng mga anak ko, desermonan ko na sila. Wala po kayong ano yan. sa church, lalaki daw ang ang siga. Pagdating sa bahay, yung mga babae. Amen? So avoid po natin yan sa buhay po natin. Tapos abounding service. Kailangan po tayo pong lahat bilang mga Kristiyano, maglingkod tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Nandiyan po ba kayo? Amen. Dahil ang ating pong paglilingkod sa Panginoon, tandaan po ninyo, lagi niyo po naririnig sa salita ng Panginoon, hindi po yan nasasayang. Amen? Ang masasayang ang buhay mo kung hindi ka naglilingkod kay Lord. Pero kung naglilingkod ka sa Panginoon, pastor, anong klaseng paglilingkod? Magpastor ba ako? Mag-worship team ba ako? No, ang paglilingkod sa Panginoon is doing what is glorifying God. Yan po yung paglilingkod natin sa Diyos. Lahat ng mga bagay na makalulugod sa Kanya, yan po yung paglilingkod. Hindi lang po dito sa pulpito ang paglilingkod natin sa Panginoon. Even through our words and through our action, nabigyan natin siya ng kaluguran, naglilingkod po tayo sa Kanya. Amen? Amen. Kasi gusto natin, yung action po natin attracts, di ba, yung ibang mga tao. Sa pamamagitan ng buhay mo na binabago ng Panginoon at yung integridad na pinanghahawakan natin araw-araw, sasabihin na, ayan, tao na yan, kilala ko yan. Brother Jimmy, kilala ko yan. Dati yan, pag may birthday yan, 5 case kagad ng pundador. Bakit ngayon wala na? Diba? Talagang binago na siya ng Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Amen. Kasi titignan nila yan, mga kapatid. Kaya bantayan natin, amen? Ano pa babantayan natin? Yung ating daw thoughts o yung ating kaisipan. Narinig nyo na to, di ba? Ang kaisipan po natin is the battleground ng Diablo. Amen? Diyan niya pinifil yung diyan niya inilalagay yung mga bagay na sisira sa'yo, magpapahina sa'yo, amen? Magpapababa ng spiritual life mo, dito niya ilalagay lahat yan. Kaya kapag hindi mo binantayan ang isip mo, mamalaya mo na lang ang sarili mo na na-deceive ka na ng kaaway. Amen? Wala ka na doon sa kalooban ng Panginoon. Hindi mo na pinaniniwalaan ang salita ng Panginoon kasi bakit? Na-entertain mo na yung isip mo na maraming mga bagay na nilagay ng kaaway sa atin. Kaya bantayin po natin, amen? Magkaroon po tayo yung sinasabi ng Bible, renew your mind.
I-renew natin, di ba? Sa Romans 12:2, di ba? Sabi doon, baguhin natin yung ating pag-iisip which is pleasing sa Panginoon. Yun po yung dapat na lagi natin iniisip. Huwag ka po mag-isip ng mga negatibo. Isipin mo yung mga promises ni Lord sa iyo. Bantayan mo yan kasi ang isip po natin, regalo yan ng Diyos. Amen? Pero yung regalo na yan, kapag hindi mo siya iningatan, ay pwedeng makadestroy din sa atin yan. At ang isip natin, kanya-kanya tayong responsibility na binigay sa atin para bantayan, ingatan, mag-isip ng mga bagay na maganda. Amen po ba? Amen. Yung thankful mindset, yung guarded by peace ng Panginoon. Ang ating pong kaisipan dapat palagi mapuno tayo ng yung pagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Magpasalamat tayo dahil sa magagandang plano ng Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin, sa anak natin, and so on and so forth, sa mga next generation. Yan po yung dapat po na isipin natin palagi. Temptation rejected. Yeah, kaya kapag ka temptation din, di ba, alam mo na ito hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, di ba? Kasi may isip naman tayo eh. Hello? Amen. Hindi ko pwede kayo bantayan. May responsible tayo sa bawat isa para bantayan natin ang ating isip. Kasi pag doon umatake ang kaaway, pagka mag-isa na lang po tayo. Pero kapag ka puno ka ng salita ng Panginoon, ay sinabi ng kaaway, wala akong pag-asa, hindi. Sabi ng salita ng Panginoon, for He has know the plans for me, plans to prosper me, not to harm me, but to give me hope and a bright, bright, bright future. Amen? Amen. Yan. Tapos, isipin natin yung mga bagay, bantayan natin yung mga bagay na panlangit, things above. Kasi yun po yung dapat na pananaw natin na hindi tayo namumuhay dito sa lupa at ito na yung pinakatahanan natin, ito na yung matatapos na tayo dito. Hindi. We are looking for a blessed hope. Amen? Naghihintay tayo para ipagkaloob sa atin yan ng Panginoon sa ating pong pagharap sa Kanya. At dapat yun po yung ating pong mga perspective pananaw. Hindi na po dito sa lupa. Of course, syempre, yung Romans 12 po nga yung transformed mind, renewed by the grace, by the teaching of the Word of God. A renewed mind leads to this disciplined life. Kapag ka nabantayan natin ang ating kaisipan, disiplinado ang ating sarili. Sabi nga ni David, di ba? I have hidden your words in my heart so I may not sin against you. Diba? Ang salita mo ay nasa sa aking puso upang sa ganoon hindi ako makagawa ng kasalanan sa iyo. Bebandayan po natin yan. Letter C, watch your character. Sa 1 Samuel 16:7 sabi niya, kayong mga tao, tumitingin kayo sa outer appearance ng tao. Pag tahimik yan, sasabihin mo mabait yan. Pag yung maingay, ay masama ugali niya. Di ba ganyan tayo minsan mag-judge no? Ay maganda yung mga damit niya, mayaman yan. Hindi niya lang, utang pala natin sa diba? Hindi, ganun tayo kasi pag nakita natin yung outer appearance ng tao, minsan doon natin ibinabase yung ano natin sa Kanya, pagtingin natin sa Kanya. Amen? Nandiyan po ba kayo? Pero si Lord hindi. Iba ang pagtingin niya. God is looking into our hearts. Amen. Gaano man sabi ng Bible, gaano man karumi, kapula, kadami ng kasalanan natin, ang Diyos nakatingin sa puso natin na nagsisisi, amen, sa buhay natin na gusto natin ipagkaloob sa Kanya, yun ang mahalaga sa Panginoon. Amen? Kaya kung sa puso siya nakatingin sa atin, katulad dapat ng ating puso, ang puso ng Panginoong Hesus, yung meron pong humility. Amen po ba? Amen. Meron po dapat tayong pagpapakumbaba. Napakahalaga po yan sa Philippians 2:3-5. Kayo na lang po magbasa niya, kaya hindi ko na po nilagay niya para hindi po tayo tumagal. Kung paano nagpagpakumbaba ang ating Panginoong Hesus, ganun din po tayo dapat. Amen? Sa isang tahanan, sa isang relasyon, kapag ka meron nagpapakumbaba, madaling naayos ang sigalot. Pero kapag hindi nagpapatalo ang isa, nagmamataas ang bawat isa, walang mananalo. Lahat kayo talo. Amen. Talo ang tatay, talo ang nanay, at higit sa lahat, talo ang mga anak. Hello? Amen. Amen. Kaya tayo dito, tinuturan namin kayo na
Kailangan po marunong tayo mag-estima ng mga tao. Amen? Amen. Magpakumbaba po tayo. Yan po ang itinataas ng Diyos, yung mga taong nasa baba. Pero pag mataas ka, kasi pag nasa mababa ka, wala ka ng posibility bumagsak eh. Sa baba ka na. Alangan ng bumaba ka pa to, iba na yun. Diba? Totoo naman eh. O, kaya, ang galing talaga ni Lord. So, yung consistent integrity po natin. Amen? Kahit na alam po niyo ano mangyari, dumaan ka man, maka-encounter ka man ng mga nakikita mo na parang, di ba, yung against sa kalooban mo, dumanas ka man ng maraming mga pagsubok, pero yung integrity natin, yung honesty before the Lord, before men, maganda po at babantayan po natin yan. Amen po ba? Nandito tayo sa church hindi para entertain kayo, hindi para baguhin yung character natin. Amen. Maging Christ-like character tayo. Kaya po tayo nandito upang sa ganoon, di ba, mabantayan natin yung ating pong integrity at yung compassionate spirit, yung tender heart and forgiving. Yan, napakahalaga po yan. Isa po sa karakteristik po ng isang katulad po natin na mananampalataya na sumusunod kay Kristo, meron po tayong tender-hearted and forgiving heart. Parang tender, juicy hotdog. Amen? Hindi lang pala yung yung pure foods ang tender, juicy. Dapat pala yung puso din natin tender, juicy din. Amen? Alam po niyo, di ba lagi narinig sa amin, ang sarap-sarap yung wala kang dala-dala sa puso mo, nagalit ka, o tampo, o inis. Di ba? Ang sarap-sarap mabuhay nung free ka sa ganoon. Di ba? Na alam mo na wala kang nasasagasaan na tao, wala kang pinahihirapan na tao, even yourself alone, di ba? Na ikaw din, payapa ka din, may peace ka kapag wala kang dala-dala. Pero kapag meron ka niya, syempre, yun nga. Tapos yung controlled conduct, walking in the Spirit, of course, syempre, kailangan, sabi ng Galatians 5:16, walk in the Spirit so you may not gratify the desire of your flesh. Di ba? Kaya kapag tayo po ay susunod lang, magpapakontrol lang. Ibig sabihin ng papakontrol, hindi ko kontrolin niya tayo, kundi yung kung ano yung kalooban niya, yun ang lalakaran natin. Nandiyan po ba kayo? Amen. Kasi kapag ganun po yung natin, maraming mababago sa buhay natin. Kahit na yung alam mo, minsan ang flesh natin gustong mag-away, gustong magalit, gustong magmura, pero because of yung lumalakad tayo, sinusunod natin yung gusto ng Holy Spirit. Anong bunga ng Holy Spirit? Love, joy, peace, goodness, gentleness, kindness, faithfulness. Ano pa? And self-control. Di ba? Part po yan ng character natin. Ang pinakamahalaga yung self-control. Ako po mahina ako dati dyan sa self-control. Pero wala pong mahirap sa Lord. Kung isusuko mo lang ang buhay mo sa Kanya, sa Holy Spirit, ay, lalo tayo mga lalaki, wala tayo niyan, self-control, di ba? Lalo yung mga driver dito. Pag nakat kang ganyan, talagang hahabulin mo kayo, di ba? Nangyari po sa akin yan, pero unti-unti binabago tayo ng Panginoon. Amen? So, living epistles of Christ. Yan po, character is Christ formed in us. Tandaan po ninyo, yung inaasahan ng maraming mga tao sa buhay po natin, mga Kristiyano, na magkaroon po tayo ng Christ-like character. And lastly, watch your habits. Basahin po natin yung ating pong verse. Be careful, those of the paths for your feet, and be steadfast in all your ways. Yeah. So daily patterns po shape our spiritual direction. Kaya dapat po, binabantayan natin, ano ba yung pinakamahalaga na gagawin ko sa buhay ko? Ano ba yung dapat na maging priority ko? Pagising ko sa umaga, babantayan ko na sarili ko, baka mamaya, kaping-kapi ka na. Diba? Almusal ka na. Anong unahin natin? Kailangan po, mag-set po tayo ng priority sa buhay. Pupunta ba ako ng church o pupunta ako ng handaan? So, napakahalaga po, bantayan natin yung mga daily habits po natin sa buhay. Kasi po yung part po yan ng tinitingnan po sa atin. Amen, ang Diyos una sa lahat at tinitingnan din po ng mga tao around us. Kung ano yung priority mo, kung ano yung tinatahak mo, kung ano yung gusto mo sa buhay. Kasi susunod sila eh. Susunod sila sa atin.
Kaya mahalaga po yung time. Kasi yung sabi niya, redeeming time. Hindi naman po ang oras pabalik. Paabante po ng paabante. Hindi tayo pabata. Ay, ikaw nagsabi yan. Katawan lang. Katawan lang tayo, di ba? Katawan lang tayo tumatanda, pero ang ating puso ay fresh na fresh kasi binigyan tayo ng payapang puso ng Panginoon. Amen. Amen? Ako naniniwala ako, hindi kayo papayag. Nasasabihin niyo pati puso niyo matanda na. Walang papayag yun, di ba? So, ibig sabihin lang, mahalaga po yung bantayan natin, bawat habits natin. Marami tayong nakasanayan na alam natin nakapag-ano sa atin, nakapagsira sa atin, naging dahilan kung bakit ang tao ay nagalit sa atin. So, alisin mo na yung mga habits na yan. And set your priority. Tapos yung healthy discipline, exercising unto godliness, di ba? Sabi ng 1 Peter 4:7-8, kung babasahin niyo po yan, yung sabi diyan yung exercise daw po o yung training daw po physically gives strength o yung benefits, pero sabi niyan yung training with spiritual things mas meron po yung benepisyo sa atin, hindi lamang physically kung hindi spiritually. Amen? So dalawa po yan, kaya magkaroon po tayo ng disiplina sa ating pong sarili. Palagi mag-exercise tayo, yung gawin natin kung anong kalooban ng Panginoon. Amen po ba? So hearing the Word of God, dwelling richly in Scripture, yung habits po natin na pagbabasa, pag-meditate, ng salita ng Panginoon. Either kung ayaw mo na magbasa, marami pa rin kaparaanan ng Diyos para mangusap po sa atin siya, doon sa mga Bible, ano po niyo, audio, kailangan po, yan po yung mga daily habits po natin. Naalala ko nung araw, di ba, yung merong habits na alas 3. Di ba, Hapon. Hapon, tapos sa Catholic nun, di ba? Apo, 3 o'clock habit. O, yun nga dati, ginagawa nyo yun, nagbibigay kayo ng time. Mas lalo po ngayon, nasa tama tayong pananampalataya, nasa tama tayong binibigyan ng oras po natin, kaya mas lalo natin itong, di ba, sanayin sa buhay po natin. Yung habitual prayer po natin, mahalaga po yan. Amen? Maging habit na natin. As a Christian, hindi na tayo nag-struggle to pray, but we love to pray. We like to pray. Every day. Habit na ito. Hindi ka mabubuhay, hindi makukumpleto ang buhay mo sa maghapon kung hindi ka nakapag-pray. Sino dito sa inyo ganun ang nararanasan ninyo? Amen. Pag-isip mo pa lang, Lord, pray. Pagkakakain ka, pray. Pag magbibis ka na, pray. Pag lalabas ka na sa bahay mo, pray. Pag nasa trabaho ka na, pray. Pagka pauwi ka na, sasakay ka ng mga bus, pray. Pagka nasa bahay ka na, at kakain ka na, pray. Pag matutulog ka na, pray. Kaya sabi ng Bible, pray without Sisi. yung iba naman sising-sisi pag nagpe-pray. Kasi parang kabigatan, kakawalan ng oras nila. Pero yung mag-spend ng time sa panonood, sa Facebook, sa ang haba ng binibigay nilang oras. Pero alisin natin yung mga habitual na yan. Amen? Amen. Yung mga habit na yan. So, hope-filled living, waiting for Christ. Yan po yung maging ano po natin palagi, pinaghahandaan natin yung muling pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus. Grace doesn't remove discipline, it redirects our lives. So conclusion na po tayo. We are not saved by watching, but because we are saved, we must watch. Sarili to responsible tayo. Grace give us freedom, but wisdom teaches us focus, right doctrine produces right living. So words shape our testimony, action reveal faith, thoughts determine our direction, character reflects Christ, and habits form destiny. Amen po ba? Amen. Ano babantayan natin? Unang-una? Pangalawa? Pangatlo? Pangapat? At panglima. Yan. At magbantayan din tayo sa bawat isa. Amen? Para na sa ganun, ma-remind natin. Kapatid, kumusta ka naman? Nagagawa mo ba yung prayer life mo? Lalo po ngayon, meron tayong cell group na. Amen? Kaya tatanungin ninyo yung bawat isa. Responsible din po tayo sa bawat isa na i-remind sila sa mga baka natutulang na po sila. Purihin ang Panginoon. Palapalan natin sila. Sige, tumayin po tayo lahat.
close your eyes. Thank you, Lord, Father God. Salamat po muli sa hapon na ito, sa buhay po ng iyong mga anak na nandito po kami ngayon, Lord. Dahil nandito kami para mabago ang aming mga words at mapalitan po ng mga words na makakapaglipat ng spirit ng iba, makaka-encourage sa iba, makakatulong sa iba. Lord, you are our action po, Panginoon. Araw-araw, mapili namin na bawat ikikilos namin, gagawin po namin, Panginoon, ay maging kalugod-lugod po na sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat, makita ng tao na kami po ay yung pong mga anak, mga disipulo, Panginoon, na ginagawa kung ano yung pinagagawa niyo po sa amin. Ganun din po, Panginoon, ang aming pong kaisipan sa mga oras na ito, God. Huwag namin po rin ng mga pag-aalala. Huwag namin ito po rin ng mga negatibo. Hindi namin nahayaan na ito po ay gamitin ng kaaway para kami po ay sarayin to the Lord. We have the responsibility to protect our mind, Lord, dahil ito po yung sarili namin kaisipan. Kaya God, tuloy namin ito ng mga pangako po ninyo. Hindi po namin naisip yung mga problema, pagkos naisip namin ang lahat ng mga magagandang pangako po ninyo sa buhay ng bawat isa. Ganun din po, Lord, yung aming po mga karakter, Lord. Patuloy niyo po kaming samahan dahil ang pagbabago po ng aming pong karakter ay hindi po madali dahil ito po yung mga nakasanayan na po namin napamuhay namin for how many years. Pero God, wala pong imposible sa iyo, God. Wala pong mahirap sa iyo. Kaya niyo pong baguhin ang lahat. All we have to do, Lord, surrender namin to sa inyo. Hindi sa lahat yung mga everyday habits po namin na kung saan makita namin yung mga priority namin, Lord, na ito po yung unahin namin. At ikaw po yun, Panginoon. Habang kami nabubuhay, binibigyan mo ng buhay sa araw-araw, maunawaan namin na dapat ka namin unahin. Panginoon, gawin namin yung mga bagay na makalulugod sa iyo. Mga bagay, Panginoon, na makapag-glorify sa iyo. Mga bagay, Panginoon, na kung saan maging impact ito sa iba at makita ka po sa amin. Kaya salamat, Panginoon, inintas ko ang bawat buhay po ng mga anak mo na nandito ngayon. Patuloy ang sasalita ng pagpapala sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya, sa mga ministry na pagkakatiwala mo sa kanila, sa future nila, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama, pero walang imposible sa inyo. Kayo po patuloy na magpuprotekta, magpuprovide para sa kanilang pangangailangan. Nagsasalita ko patuloy, Lord, ng kagalingan, physically, emotionally, lalo na spiritually sa buhay ng bawat isa, Lord. Alam namin, meron pa kayong plano sa buhay po namin, kaya yan po yung pangawakan namin, Lord, hindi yung mga nararanasan namin. Hindi yung mga sinasabi ng iba, kundi yung mga sinasabi po ninyo na meron pa kayong plano sa amin, gagamitin mo pa ang buhay namin, kaya bibigyan mo kami ng malakas na katawan so that we can serve you, that we can be testimony sa ibang mga tao pa, Panginoon, na meron din po silang pangangailangan. Nagsasalita rin po ako ng provision mo sa mga kapatiran po namin na nangangailangan po ng mga papel, legality sa lugar na ito, o God, mga trabaho, mga pensyon na inaayos po nila. Kayo po patuloy, Lord, na gamitin mo po ang mga tao na makakonekta po sila para matugunan po lahat ng kanilang mga pangangailangan. Kaya salamat po, Panginoon, ibig ng mga taga-Cricklewood, na nandito mga leaders na pinadadala niyo po rito. Salamat po, patuloy silang bigyan ng joy of the Lord, peace of God, upang na sa ganoon patuloy po silang maglingkod sa iyo. Salamat po, Lord. We give you all the glory, God, sa gabing ito. In Jesus' name, Amen. Praise God. Sige, sabihin mo sa kapatid mo, bless mo siya. Magsalita tayo ng pagpapala. Salamat sa buhay mo, Kuya. God bless, bro. Salamat sa buhay mo. Pastor, salamat po sa buhay nyo. Yeah, Rajin, God bless. God bless you. Be careful.